Hello mga kalihim, pasensya sa matagal na upload ng mga kabanata nito, medyo matagal kasi pag-translate ng mga words, inaayos ko kasi para mas maganda pakinggan, at sana suportahan nyo po ang story na ito, pa-like and share naman po, para mas madami pa ang makakakita ng story na ito. Salamat sa mga walang sawang nakasuporta sa channel ko. Lihim na Mayaman. Kabanata 11. Ang bahay ni Lily Evans na matatagpuan sa distrito ng Jiangxi ay unang itinayo 10 taon na ang nakararaan. Hamak na mukha ng matanda ito. Ang hitsura nito ay natural na hindi tumutugma sa katayuan ng isang tao mula sa pamilyang Evans sa Xindian City. Sa kanilang pag-uwi, ang biyana na lalaki at biyana na babae ni Alexander Yang na si Arthur Evans at si Sarah Smith ay nakaupo sa sofa na may seryosong ekspresyon. Ha, napangisi si Sarah Smith, Alexander Yang may pagmamakakapari na umuwi dito. Narinig na natin ang tungkol sa insidente na naganap sa kasal ngayon. Alexander Yang, ikaw talaga ang dagdadala ng kapahamakan at guluhin ang plano namin. Saway ni Sarah Smith habang pinadyak ang kanyang mga paa at tumayo ng tuwid. Kalimutan mo na yun, inay, tigilan mo na ang pagsaway sa kanya, hindi dapat sisihin si Alexander Yang. At sa una pa lang wala naman talagang balak ang bayaw na lalaki na tulungan tayo, sabi ni Lily Evans. Pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, kumukulo sa galit si Sarah Smith. Tanga ka ba anak? Gusto mo pa ring magsalita para sa kanya? Hindi ka ba naghirap ng sapat sa kanyang mga kamay? Kung hindi dahil sa kanya, mamumuhay ka ba sa napakasamang kalagayan ngayon? Dapat ikasal ka sa mayamang pamilya sana. Nanay, bakit nais mong laging umasa sa iba? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Sagot ni Lily Evans. Aasa sa sarili. Tama. Ginagalang ko ang iyong sinabi, ngumiti ng mapait si Sarah Smith at binaling ang tingin kay Arthur Evans na may sama ng loob. Ang aking anak na babae ay nagtatrabaho ng labis bawat araw, nagdurusa siya para sa iyo, ngunit ikaw ano naman sayo? May nagawa ka ba para sa kanya? Nagbuntong hininga si Arthur Evans na may malaking pag-aalala sa mukha. Bago ang hindi inaasahang sitwasyon, nakalusot na si Alexander Yang papunta sa kusina na walang sino man ang nakapansin. Oras na para kumain. Pagkatapos maghanda ng buong pagkain, nagsimula na si Linin maglagay ng mangkok at chopstick sa hapagkainan. Ang buong pamilya ay nagtipon, silang lahat ay tahimik ang. Kabanata 12. Alexander Yang, ang mga salitang binitiwan ni Jane Evans sa araw na ito, tiyak na narinig mo na ang tungkol dito. Tumingin si Sarah Smith kay Alexander Yang na may seryosong ekspresyon. Mom, binagsak ni Lily Evans ang kanyang mga chopstick at sumigaw. Hindi ko hihiwalayan si Alexander Yang dahil lang sa mga sinabi ng iba. Ano? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo pa rin siya. Sumagot si Sarah Smith habang nakatingin sa kanyang anak na si Lily. Hindi niyo ba naiintindihan ang sitwasyon ngayon sa factory ng papa mo? Utang niya sa kanyang mga empleyado ng ilang buwan ng sweldo at nasa gilid na ito ng pagkalugi. Pagdating ng oras na yon, hindi ba magtatapos ang ating buong pamilya sa isang kahirapan? At saka, sa palagay mo ba napakasimple ng problema na yan? Pagkatapos sakta ng loob nila Jane Evans at ang asawa niya, at dagdag pa doon ang pananakit kay Henry Evans. Sa palagay niyo ba hindi sila maghihiganti sa ating pamilya? Ang pakikipaghiwala ang tanging paraan lang pwede gawin sa ngayon. Hindi mo kailangang makisali dito, mabuting wala na lang. Kinagat ni Lily Evans ang kanyang mga labi at natagpuan ang sarili na hindi makapagbigkas ng isang salita. Makita ang kanyang nak na ganito, mahigpit na sinabi ni Sarah Smith, Arthur Evans, bakit napakatahimik mo diyang nakaupo? Tulungan mo ako na akitin ang ating anak na si Lily. Si Arthur Evans ay mukhang walang magawa at tumahimik na lang. Matapos niyang kainin ang isang mangkok ng kanin, hinugasan na ni Alexander Yang ang kanyang mangkok at chopstick. Bago siya pumasok muli sa kanyang kwarto. At yumupo sa kanyang kama na nakakross ang paa na para bang nagpapahingang dragon. Ang meditation ay naging isa sa mga nakagawian niya na binuo niya sa mga nakalipas na taon. Matapos ang mga bagay na nangyari sa malaswang mundo sa labas. Ito lamang ang tanging oras na meron siya para pakalmayan ang kanyang isipan dahil ang kanyang puso ay hindi mawala ng kahit kaunti sa sandaling ito. Mula sa pananaw ni Alexander Yang. Naramdaman niya ang pagninilay na nililinis ang kanyang katawan mula sa lahat ng mga karumihan na nakuha niya sa buong araw. Parang alikabok sa tubig. Ang mga usapin sa mortal na mundo ay tuluyang tumahimik. Makalipas ang kalahating oras, biglang inabot ni Alexander Yang at kumuha ng isang itim na maliliit na bato sa harap ng kanyang kama. Sa isang mabilis na pag-alog ng kanyang mga daliri, ang maliliit na bato ay naging alikabok at dumulas mismo sa kanyang mga daliri. Ang lakas ng loob ay matagumpay na nabuo.
Ungol sa sarili ni Alexander Yang at may bakas ng pagkasabik na kumislap sa harap ng kanyang mga mata. Ayon sa mga salita ng kanyang master, siya ay maituturing lamang na isang tunay na inaanak ng Dragon Mansion matapos matagumpay na nagising ang kanyang lakas sa loob. Sa oras na iyon, sa wakas si Alexander Yang ay makakagawa ng mga pagbabago sa kanyang buhay sa pamamagitan ng paghanap ng mga miyembro ng ang pamilyang Ning. Sa Imperial City sa pamamagitan ng Jade Token na natanggap niya mula sa kanyang master. Bukod dito, ang kanyang mga kamay ay maaring makakuha sa maraming mga bagay tulad ng sinaunang gamot, pera, tauhan, at iba pa. Sa landas ng martial arts, tiyak na walang hangganan sa potensyal ng isang tao. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng paggising ng kanilang panloob na lakas, maaari silang makipag-ugnay sa mga tao ng sinaunang mundo ng martial arts upang humingi ng karagdagang kaliwanagan at ituloy ang rurok ng buhay. Kabanata 13. Sa ilalim ng patuloy na pagbabantay ng kanilang mga kaaway, ang mga miyembro ng Dragon Mansion ay hindi dapat ilantad ang kanilang koneksyon sa mansion. Kung hindi man, ang kanilang buhay ay tiyak na nasa panganib. Sa aking lakas na panloob na ganap na nagising, sa wakas makakagawa ako ng pagkilos gamit ang aking sariling mga kamay, Yang Alexander. Naisip sa sarili habang hawak ang isang berdeng token ng Jade sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng pagkasabik. Kinabukasan, si Alexander Yang ay muling napahinto ng isang itim na Bentley sa lalong madaling paglabas niya ng Jiangxi Distrito. Handa ka lang ba na pag-usapan ang mga bagay tungkol sa Dixon family kung personal akong magpapakita? Ang isang nasa katanghaliang lalaki na nakasuot ng maitim na asul na suit ay lumabas sa kotse at tiningnan si Alexander Yang na may ibang ekspresyon. Ang matandang lalaki ay nakatayo na matangkad at tuwid na may angular na mga tampok sa kanyang mukha. Napuno ng mga mata na may kasiglahan, nagtagal siya ng may marangal at mabibigat na presensya. Sa pagtingin sa balangkas ng kanyang mukha, ang lalaki ay may hawig kay Alexander Yang. Hey, hindi ko inaasahan na pupunta ka at hanapin mo ako ng personal, wika ni Alexander Yang na may malamig na ngiti. Sa kabila ng higit sa isang dekada mula noong huling pagkakakilala nila, kinilala pa rin ni Alexander Yang ang lalaking nakatayo sa harap niya bilang kanyang biological na ama, na si Paul Dixon. Naiintindihan ko ang dahilan mo para hindi mo ako makasalubong. Gayunpaman, ayaw mo bang makita ang iyong lolo para sa huling oras? Tanong ni Paul Dixon. Nang marinig ang kanyang hindi inaasahang mga salita, natahimik sandali siyang Alexander. Sa buong Dixon family, ang kanyang lolo ang nag-iisang tao na tinatrato siya ng kabaitan. Ang mukha ng kanyang lolo ay ang isa lamang na natatandaan niya ng malinaw mula sa kanyang mga araw sa Dixon family. Sinabi ni Paul Dixon, maghanap tayo ng isang lugar upang magkaroon ng tamang pag-uusap. Pagkalipas ng 20 minuto, ang Chingian Hotel, ika-26 na palapag. Sa malaking silid ng kumperensya, sina Paul Dixon at Alexander Yang lamang ang naruroon habang nakaupo sila sa tapat. Bawat isa sa mahabang mesa ng pagpupulong. Ang iyong lolo ay may sakit na sa kama nakahiga nakaraang 2 taon. Sa kabila ng kanyang lumalalang kalusugan, siya ay nagngangalit lamang tungkol sa nais na makita ka ulit. Gusto ka lang niyang bumalik. Sinabi ni Paul Dixon, isang mabagal na paraan ang iyong una at pangatlong tiyuhin na parehong may asawa pa, mayroon lamang silang 2 anak na babae. Sa sandaling ito, ikaw lamang ang lalaki sa iyong henerasyon na may dugo ng Dixon family. Kabanata 14. Ang nag-iisa na may dugo ng pamilyang Dixon. Ungol ni Alexander Yang habang inilalantad ang isang nakakahiya sa sarili. O, nais mo akong maging iyong bargaining chip para sa mana ng pamilya. Masyado kang walang muwang, malamig na ngumuso si Paul Dixon. Ang Dixon family ay may malaking negosyo sa pamilya sa Imperial City bilang karagdagan sa hindi mabilang na sangay ng aming pamilya. Ayon sa mga patakaran ng pamilya, kung ang ulo ng pamilya ay namatay na walang sinuman upang sakupin ang pangatlong henerasyon, pagkatapos ang pamilya, ang ulo ay papalitan ng ibang pamilya. Sa oras na iyon, ang pamilyang Dixon ay hindi na mapupuno ng aming sangay. At ano ang kaugnayan nito sa akin? Mahinahong sabi ni Alexander Yang. Sa nakalipas na ilang mga taon ng iyong lolo na nagkasakit, ang iyong pangatlo at ikalimang tiyuhin ay mayroon na naghahanda upang labanan para sa mana ng pamilya, na nagiging sanhi ng isang hindi kinakailangang ruckus sa loob ng pamilya. Ay, uupo ka lang dito at walang magawa habang ang lahat ay pinapanood ng iyong lolo ang lahat ng siya ay nakabuo ng pagdurog sa alikabok. Tinanong ni Paul Dixon na may hitsura ng pagkabigo. Bahagyang nakasimangot si Alexander Yang at Minishan. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang totoong katangian ng kanyang ama na si Paul Dixon. Para sa kapangyarihan, gagawin niya anuman ang kinakailangan ng walang anumang tungkol sa damdamin ng iba.
Kung hindi ito para sa malubhang sakit ng kanyang lolo, ang kanyang posisyon sa Qi family ay hindi magkakaroon. Inalag upang magsimula sa, bukod dito, bilang pangalawang kahalili ng Qi family of Imperial City. Paano niya ibababa ang kanyang katayuan at lumapit sa Qingyan City upang hanapin siya? Lin Yin, maaari bang talagang nais mong manatili sa maliit na pamilya na Zhang at mapahiya tulad? Ito para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Sinabi ni Chi Heto. Sa puntong ito, napakalayo ng halata na mayroon siya. Sinisiyasat ang sitwasyon ng buhay ni Lin Yin matapos matuklasan ang kanyang mga whereabout. Kahapon, sa panahon ng kasal ng Zhang family, nagdusa ka ng napakalaking kahihiyan ngunit ginawa mo. Hindi kahit na may lakas upang labanan, dagdag ni Chi Heto. Ayaw mo bang magkaroon ng lakas upang makakuha paghihiganti sa kanila? Hanggat handa ka, maaari mong gawin ang lahat sa Zhang family lumuhod sa iyong paanan gamit ang iisang utos. Sinabi ni Chi Heto. Sa kabila ng kanyang tuso na panghihikayat, umiling-iling si Lin Yin at walang sinabi. Si Chi Heto ay nag-snort ng malamig, mabata ka pa. Huwag mawala ang halaga ng iyong buhay at kagandahang loob dahil lamang sa isang sandali ng galit. Bata ka pa at hindi mo pa natikman ang totoo. Kapangyarihan. Matapos pilitin ng pamilya Zhang na lumuhod sa harap mo, tunay mong maiintindihan ang kasiyahan nito. Alam kong galit ka sa akin mula sa ilalim ng iyong puso. Maaari mo rin akong maput sa nalalabi mong buhay. At hindi mo ako kinikilala bilang iyong ama, seryoso sinabi ni Chi Heto. Ang kailangan mo lang gawin ay bumalik sa Chi family at kilalanin ang iyong lolo. Pagkatapos, magagawa mong kunin ang iyong karapat-dapat mula sa Chi family at gawin ang anumang nais mo dito. Kabanta 15. Ang ganitong isang simpleng kondisyon pa ng isang mahusay na pagkakataon upang maabot ang kalangitan sa isang solong nakatali. Ikaw ba, hindi pa rin handang tanggapin ito? Malinaw na sinabi ni Lin Yin, hindi ko kailangan ng iyong tulong. Si Chi Heto ay sumimangot at nagbuntong hininga, talagang nabigo ako sa iyo at sa iyong ina noon, ngunit gagawin mo. Nagawa ang parehong kung ikaw ay nasa aking posisyon. Ang isang tao ay maaaring mawala ang lahat sa buhay. Gayunpaman, ang tanging bagay na hindi niya dapat mawala ay ang lakas na hawak niya. Sa kanyang mga kamay, umiling-iling si Lin Yin at nagbuntong hininga sa lubos na pagkabigo. Kahit na matapos ang isang buong dekada, si Chi Heto pa rin ay hindi nakaramdam ng anumang uri ng pagsisisi o pagkakasala para sa kanya at sa kanyang ina. Sa sandaling ito, tunay na naniniwala siya na tama ang kanyang desisyon. Siya ang perpektong halimbawa ng isang tao na walang emosyon at naghangad lamang ng kapangyarihan sa kanilang mga mata. Pipili ako ng oras upang bumalik at bisitahin ang aking lolo. Gayunpaman, ang bagay ng Chi family ay mayroon. Walang kinalaman sa akin, sinabi ni Lin Yin bago tumayo at umalis. Ikaw. Nakatitig si Chi Heto kay Lin Yin na may matalim na tingin. Alright, maaari kang umalis, sinabi ko na sa iyo ang mga kondisyon at maghihintay para sa tugon ng Epor. Naniniwala ako na mababago mo ang iyong minahan sa huli, sinabi ni Chi Histus ng mahinahon, tiwala na paraan. Ang pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon ni Lin Yin, hindi siya naniniwala na gagawin ni Lin Yin. Tanggihan ang tulad ng isang nakakaakit na alok. Paano ang isang natalo na naging manugang sa loob ng 2 taon ay tumanggi sa pagkakataong makalabas sa kanya? Kakilakilabot na sitwasyon at kahit na maabot ang kalangitan sa isang solong nakatali. Sino ang hindi nais na mangibabaw sa buhay? Hey, gawin mo ang gusto mo. Nag-sneak si Lin Yin bago umalis ng Qingyan Hotel nang may kumpiyansa nang hindi na bumalik. Abangan, ang susunod na kabanata ay nasa description.